Atin sa kapaligiran o sa mga ating mga pits. Naalala ko si Kuya Merlo na siya po pala ay sobrang dami ng pusa. Namamalingki po siya ng isda para nun lang sa kanyang mga pusa, mga kapatid. Ito po ay isang bahagi din po na dapat po pangalagaan natin, hindi lang po yung ating kapaligiran, kundi yung ating pong mga alagang mga hayop dito po sa atin. Then, yung pagiging tapat sa trabaho at pakikikapwa-tao, mga kapatid. Kailangan po nating magiging tapat sa ating pagtatrabaho. No? Ang layunin ng stewardship, mga kapatid, ay ilapit ang puso sa Diyos. Kapag tayo ay nagiging mabuting katiwala, nababawasan ang pagiging makasarili at lumalago ang ating pagtitiwala sa provision ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, ang stewardship ay paghahanda para sa langit. Itinuturo din dito na kung ano ang lahat na mayroon tayo sa ngayon ay pansamantala lang. At dapat nating gamitin ito para sa layunin walang hanggan. Sabi nga dito sa 1 Pedro 4:10, bilang mabubuting katiwala ay iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang biyayang tinanggap ng bawat isa sa inyo para sa ikakabubuti ng lahat. So ito po yung sulat ni Apostol Pedro sa kanya pong mga sulat, mga kapatid. Ang mabubuting katiwala ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito sa biyayang tinanggap ng bawat isa para sa ikabubuti ng lahat. So yan po ang ating pong special picture ngayong umaga. Sana po ay nakukuha natin, may napupulot tayong mga payo mula sa ating propetisa Ellen G. White tungkol po sa ating bilang katiwala sa atin pong iglesia. Maraming salamat po, mga kapatid. Ibigay ko po ang pagkakataon kay Sister Rhea and Caleb Dalton. Umalis na, sige. Habang sila po ay nagpe-prepare, aking tatawagin si Sister Jeremina Gallego para sa kanyang personal testimony for our mission spotlight. Hi, good morning po mga kapatid. So, para po sa aking mission spotlight, I won't be sharing a personal testimony, pero i-share ko po ang story na Nanay Salvacion Laracas na nakilala ko po sa VOY or Voice of Youth namin sa AUP. So, ayan. Kuya Jomar, paki-flash nga po ng video. Ayan. Sige, panoorin po muna natin. Magandang umaga, Hunay. Magandang umaga. Magandang umaga. Baka pwede po muna sabihin ang inyong pangalan at edad. Ako nga ay si Salvacion Laracas, 73 taon. Inay, gaano na ho kayo katagal po sa iglesia ng Seventh-day Adventist? 3 years lang. 3 years po. Bago po kayo ma-convert ay ano po ang inyong relihiyon? Katolik. Catholic. At paano po kayo na-convert na? Ano po ang inyong conversion story? Ako po ay nung nagparito po sina Pastor XP, nangaral po sila dyan sa may school. Ngayon, kami gabi-gabi po ako'y napunta doon. Ay doon po ako nakapulot ng kanilang aral na parang pumasok po sa aking isipan ang kanilang pangaral sa mga tao. Ngayon, ito lang, ang dalit pong makuha ng aking kalooban. Pabigyan agad po ako sa Adventist. At
dati po ako, nasa Katolik po ako. Ngayon, ang aking kalooban, nung nasa Katolik po ako, ay parang kulang na kulang po sa akin. Ang kandang Katolik. Hindi ko naman, Diyos din po ang ng Katolik. Pero kulang at kulang ang sa aking kalooban. Ngayon po, ako talagang buong puso kong nagdoon ako sa 70 Adventist. Ayun, magpapasalamat ako sa Panginoon at talagang hanggang ngayon, talagang hindi pa ako napabayaan ng Panginoon. Ang laki po ngay pinagbago ng aking buhay. Ako na, andyan po sa 70 Adventist. Kaya po ngayon, tuwing madating ang Sabat, hindi po maaari akong kahit po ulanin. Tuloy, kahit po ako yung isa, pagbilang ang aking apoy may lagnat. Kahit ako yung isa po, ako nanalangin doon po sa kapilya, kahit ako yung isa. Hindi po maaari sa akin, haba ako may buhay at lakas ng katawan na pangako ko sa Panginoon. Handa po akong maglipid sa Kanya. Amen. Amen po namin. Kaya ako yung nagpasalamat ng maraming sa Panginoon. May nadating man sa aking pagsubok, problema, ay daling matlutas kailan sa tulong ng Panginoon. Pero nandyan po siya sa aking tabi, lagi siyang kagabay ko kahit saan man ako pumunta. Magandang umaga, Hunay. Ayan. Okay, so si Nanay Salvacion Laracas po ay 3 years pa lang sa Adventist Faith. So, ang lugar po nila kasi ay sa Tigbao, Nauhan, sa Oriental Mindoro. Ang hirap po ng access doon, mga kapatid. Ngunit, ayun, natuwa naman po kami na kahit papano ay may maliit po tayong simbahan doon. Yun lamang po, ang simbahan po natin doon ay tinatao na lamang ng mga 3 hanggang 5. Yun, si Nanay Salvacion at sinasama niya po ang kanyang pamilya. Sobrang na-inspire po kami kay Nanay Salvacion, mga kapatid, kasi tuwing midweek, Vesper, Sabado, kahit mag-isa po siya, pumupunta po siya sa simbahan at kahit nananalangin lang po siya doon, pinapanindigan niya po yun kahit umuulan. Ang bahay po nila Nanay Salvacion, nasa pinakataas po ng bundok. Ang travel time niya po, mga 45 minutes pababa doon sa simbahan. Tumatawid po siya ng 3 beses sa sapa, tsaka puro ahon at lusong po yun. Kaya sabi po namin ng mga katim ko, sabi namin, grabe no, ang lapit na ng simbahan sa atin, pero tayo, tinatamad pa tayo minsan. Tapos, pagka wala tayong kasama, nawawala na tayo ng gana. Sobrang dami po naming natutunan kay Nanay Salvacion na kahit hindi man po, mas malakas pa nga po, mas marami pa nga po kami natutunan sa kanya kaysa sa mga sermon, ganyan. Kasi, yung perseverance niya po, na talagang ginagawa niya po yun tuwing may worship, yung personal devotion niya sa Panginoon, parang nakita po namin na may talagang, ang worship para sa kanya ay covenant niya with God. And kahit ganun po yung dinaranas niya para makapagsimba, talagang nagsasakripisyo po siya para lang magkaroon ng personal time with Him. And alam niyo po ba, kilala po ang Adventist doon sa Tigbao dahil po kay Nanay Salvacion. Nasabi, ay oo, masipag yan. Tuwing nandyan yan sa simbahan kahit mag-isa lang siya. At mind you mga kapatid, 73 years old po siya. Kahit po matanda na, talagang tinatawid niya po, ginagawa niya po kung ano po yung tama, kung ano po yung makakapagpalapit sa kanya sa Panginoon. So, ang prayer ko po ay nawa na-inspire din po kayo sa story Nanay Salvacion. Ang kanyang commitment sa Panginoon ay nawa ay maranasan rin po natin, mga kapatid. Yun lamang po at happy Sabbath. Ibigay para sa mensahe ng awit kay Sister Rhea and Caleb Dalton. Hello. Jomar. Hello.
wanna go to heaven and pick a never-fading flower from the mountain overlooking the temple of my God. I wanna go to heaven where all is light and glory. How I long to be with Jesus. How I long to be with God. Sometimes I think that I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. I wanna go to heaven. I wanna hear the voice of Jesus. You have washed your robes in my blood, stood stiffly for my truth. And when I get to heaven, I'll cast my crown at Jesus' feet. I wanna praise His name forever. He has done so much for me. Sometimes I think that I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. I wanna go to heaven. I wanna hear the voice of Jesus. I will gird myself and serve you, for you suffered much for me. And when I get to heaven, I wanna see that Jesus table. Oh, to eat the fruit of that land, to go back to earth no more. Sometimes I think that I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Tayo po ay dadako na para sa ating lesson review. Bago po kayo mag-start ng lesson review, mga kapatid, pag-usapan niyo po muna ang branch Sabbath School. Ano po? Mamaya na po tayo mag-start.